Muli, narito tayo upang magbalangkas ng mga ilang doktrina sa Biblia o nangaral ng ating Panginoon sa panahon ng siya nag-ibigay sa lupa. Kaya aming pinaabot sa bawat isang mga nakikinig sa lahat ng dako ng mundo ang isang pagbati na Happy Birthday through Jesus Christ our Lord. Ngayon din po sa mga nagsusuri, amin din po pinaabot sa inyo ang isang pagbati. Salamat po sa bawat isa. Nawa, laging sumaatin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ngayong umaga po, nais kong magbukas ng isang talata na aking di ko napapaunan ng pansin. Kahapon po, napakagandang talata ang binanggit ng ating Panginoon dito. Sa talata ng John chapter 18, ito yung kasaysayan ng dating Panginoon habang siya'y nanilitis ng kapungan ng mundo. Nais kong magsimula mga kapatid sa pagbasa sa John 18:36. Ganito po ang ating mababasa. Ating pong unawain at intindihin kung ano po ang kahalagahan ng mga pangyayari at naganap sa buhay ng ating pagpapita. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, tama? Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutan ito, ang aking mga alipin na ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayoy ang aking kaharian ay hindi dito. Ituloy natin sa verse 37, sabi dito, nagtanong dito si Pilato, ang sabi niya, sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari? Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Kaya dito ipinakita ng ating Panginoon, ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. At ang bawat isa ayon sa katotohanan ay nakikinig sa ating tinig. Malinaw po ang pagbabasa, di ba po? Na ang misyon ng ating Panginoon dito, binanggit ni Pilato, ang tanong niya, ikaw pagkaihan, ikaw ang naisabi nun. Sabi ng ating Panginoon. Ang layunin niya, kaya ay ako naparito dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang bigyan patotoo ang katotohanan. Ang bawat isa ayon sa katotohanan ay nakikinig ng ating salita. Sa bawat mong naglilingkod ng Panginoon, dapat pagkaunawain natin ang mga bagay na sinabi niya. Dahil ang naging layunin niya upang patutuhanan ang katotohanan. Kaya pagdating sa verse 38, nagtanong ulit si Pilato. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? Gusto niya. Sa panahon natin, mga kapatid, marami po ang nag-aangkin ng katotohanan. Wala naman pong bayan na mag-angkin tayo sa katotohanan. Sa paglakad ng panahon sa mga ngaral ng mga apostol ng panahon pa ng ating Panginoon, si Apostol Pablo ay pinili na maging apostol ng mga Pilipino. Dito nagkaroon siya ng anak sa Espiritu na walang iba si Timoteo. Kaya may binanggit siya sa aklat ni Timoteo kung ating babasahin sa 1 Timothy 6:13, ganito kung ating mababasa. 1 Timothy 6:13. 13. 6:13. 13. Isang napakagandang pagtatagubilin ng nagtagapagturo ni Timoteo bilang lingkod ng Diyos. Ang sabi dito, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumuhay sa lahat ng mga bagay, sabi ni Apostol Pablo sa sulat kay Timoteo,
at ni Kristo Jesus sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Talos ni Apostol Pablo sa panahong yaon, ang pagpapahayag ng ating Panginoon ay talagang kapahayagan ng katotohanan. Amen? Kasi dito, isinulat niya kay Timoteo bilang kanyang anak sa pananampalataya na ipinagsabi niya, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo sa harapan ni Poncio Pilato na sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Ang hinihiling po ng talatang ito sa ating panahon ngayon, bilang mga tunay na mga lingkod ng Diyos, tayo rin maging saksi ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat asahan natin bilang tayo tagasunod ng ating Panginoon na siyang Kristo na maging isa itong patutuo sa bawat lingkod. Alin ang dapat natin patutuhanan? Yung pagpapahayag tungkol sa katotohanan ng salita. Ito po mga kapatid ang nararapat na ipagpatuloy ng mga lingkod ng Diyos. Katulad ng binanggit doon sa Timothy. Abante lang po natin, basahin natin ng chapter 1 Timothy 6, 11-12. Ganito po ang ating mababasa. Ito pa rin sa talatang. Kaya sabi dito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Tagubilin ito ni Apostol Pablo kay Timothy. Anong klase ng pakikipagbaka at anong klaseng bagay ang dapat na maano ni Timotheus, tagubilin ni Apostol Pablo. Ang sabi na dito, makipagbaka ka sa pananampalataya. Una, pananampalataya, manangang ka sa buhay na walang hanggan. Ito po ang inaasam-asam ng bawat isa. At dito tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. So napakaliwanag po ang talatang ito na maging si Timothy ay nangangaral po ng katotohanan ng salita. Nagpapahayag po siya. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo sa susunod na talata, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumuhay sa lahat ng bagay at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato sumaksi ng mabuting pahayag. Kung ating babalikan yung una nating binasa, ang Diyos nagpatotoo. Ang Diyos nagpahayag. Ganon din ang tinagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang lingkod na si Timoteo na mapagpahayag at sumaksi ng isang mabuting pagpapahayag. Sana sa ating panahon ngayon, ang bawat nagtuturo o nangangaral ng salita ng Diyos ay may ganitong paninindigan o may aral na sa kanyang puso na mula sa ating pagbasa ng talata. Na walang iba, ang mga sumulat nito ay ang mga Kristo. Napakasulat dito, ang naging author nito walang iba, ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na dapat ang isang mananampalataya ay matutunan natin ang tunay ng labanan. Ang labanan po natin, hindi labanan sa lamang at dugo, kundi labanan espiritual. Kaya nabanggit sa 9, unang Korinto 9:26, bukas po natin para maugnay natin sa ating pag-aaral. Unang Korinto 9:26 ay 26, ganito po ang ating mababasa. Sabi pa rin ni Apostol Pablo sulat sa mga taga-Korinto, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan. Sana sa bawat isa na naghahangad na maging tagasunod ng ating Diyos ay may ganitong layunin at tudlain sa buhay pananampalataya. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa amin. Makikita natin sa parayag ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang isang paninindigan at pangahawak sa isang katotohanan. Wala siya dito makikita natin na nagtutulig siya ng kahit kanino. Kundi ang ipinahayag niya at pinatutuhanan dito, mga brother and sister, ang kanyang pananangan, panghahawak. Dahil nais niya na ang kanyang pagpapahayag sa mata ng tao
nang dahil sa salita ng Diyos ay tunay na matanggap kung ano ang katotohanan nito. Magbukas pa tayo mga kapatid ng isang talata sa ikalawang Timoteo 4:7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ganito rin ang ating mababasa. Ganon pa rin ang sulat ni Apostol Paulo, makipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. So hindi dito nakitaan natin si Apostol Pablo ng kaduwagan. Natapos ko na ang aking takbo. Sana ang bawat isang mananampalataya ay matapos natin ang aking takbo. Kasi katulad ng banggit kanina, ang ating pakikipagbaka ay tungo sa buhay na walang hanggan. Ingatan ko ang aking pananampalataya. Bawat isa mag-ingat sa ating pananampalataya. Bawat isa, kung anong ating napakinggan, panghawakan natin at suriin natin kung ito'y ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi napakahalaga po sa panahon natin ngayon na muli maituro o paulit-ulit na ituro ang mga doktrinang nagmumula sa banal na kasulatan. Sapagkat ito lang ang tanging iniwan sa atin ng Diyos at sa mga apostol na siyang sumulat ito na maging basihan natin sa ating buhay pananampalataya. Hindi po nawawala na nagkakaroon ng mga nagpupuligsa. Natural lang po yun dahil ang ating mga Panginoon nung siya'y narito pa sa lupa ay tinutuligsa na siya. Pero ang nais ipaabot ng aral na ito mga kapatid ay ang paninindigan ng tapat sapagkat batid ng bawat isa kung ano ang katotohanan na ating pinangahawakan. Amen? Kaya dito tayo pinapapanindigan. Kaya nga may talata niyan, ipasalamat kayo kung kayong nilakakusta dahil sa aking pinangahawakan. Si Kristo, ang ating Panginoon Jesus at siyang Kristo, siya ang katotohanan sa ito. Kaya kung mapapansin natin sa ating pagbasa kanina, iba ang isinagot ni Kristo doon kay Filipo. Nang itanong sa kanya, ano ang katotohanan? Amen? Sapat na ang ginawa ng ating Panginoon. Kasi hindi ako naparito upang sirain ang mga utusan at ang mga propeta, kundi gawin at ganapin ito ang lahat ng pinag-uutos sa Kanya ng Ama. Sana ang bawat isa, maging tudlain din natin sa ating buhay pananampalataya. Na wala tayong ibang basihan, kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang batayan natin sa ating paglakad sa espiritual. Dapat ito ang tunay na mabibilog sa bawat isa. Ang maunawaan natin kung ano ang layunin. Layunin kung saan ang tudlain natin ay ang buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Madalas ko naririnig sa mga pangangaral, maging ang mga kriminal, ayaw nila ng impyerno. How much more sa atin na naghahangad ng kabutihan. Nag-aantay tayo ng kabutihan ng Diyos. Kaya yan dapat mga kapatid, mga brothers and sisters, maging sa nakisakinig, ang maghari sa bawat isa. Ang lubusan natin, maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin, ang purpose ng salita. Kaya napakahalaga po na ating suriin lagi ang banal na kasulatan. Tutuloy ko po ang pagbasa sa isa pang talata. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Chapter 3 verse 2 hanggang 6. Basahin natin mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 6. Magsimula tayo sa sabi dito, at tayo'y ibinangong kalakip niya. Napakapalat natin, no? At naupong kasama niya sa sangkalitan kay Kristo Jesus. Ito rin natin 7. Magsimula tayo sa 2 para malubos natin ang unawa dito. Kaya sabi dito, na inyong linagaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan. Ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu, gayong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Naging biktima po minsan tayo dito. Salamat sa Diyos,
at kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman. Sabi dito, ng ibang panahon ay nabubuhay ng kahalayan ng ating laman, na ating ginawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa. Pansinin mo ang katotohanan ng Diyos. Ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kanya, inibig sa atin. 5, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan natin, kundi sa biyaya na nagmumula. Pagdating ng 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya. Praise God. At pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo. Sana ang bawat isa o ang bawat mananampalataya mga kapatid, maging basihan natin ang mga aral na nagmumula sa Panginoon. Isang inspirasyon, huwag natin gawing inspirasyon ang panunuliksa sa iba. Gawin natin inspirasyon ang sinasabi dito, yung katotohanan. Ito po yung katotohanan. Ang ating Panginoon. Ang aral ng ating Panginoon ay siyang katotohanan. Kaya sa ating panahon, mga kapatid, sa maiksing pagbibigay sa atin ng oras, sa pagbabahagi ng mga ilang talata ng Biblia, lubos po kami nagpapasalamat una sa lahat sa Diyos na siyang may akda ng lahat ng bagay. Siya rin ang may akda ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng hininga ng kanyang Espiritu na ginagamit natin sa pagtuturo, pagsansala at pagtutuwid ng mga marinara. Kahapon po, nagkaroon tayo ng pag-aaral din tungkol sa mga sabat. Nawa dumating ang panahon doon sa mga nagtuturi na lubusan nating maunawaan. Intindihin po natin mabuti ang mga bagay at mga kapanahunan na itinagdaan niya. Kaya sa umagang ito, maraming salamat at magandang araw sa inyo. Happy birthday of the week. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat. Praise the Lord. Tuloy natin ang naglatalakay sa araw ng Diyos. Asa pa. 9:20. Malinaw ang mga binuklat po sa Biblia na ang malaking encouragement ng Diyos sa lahat ng tao, babae at lalaki, na kapag siya ay nakay Kristo na at bilingkod na siya sa Diyos, ang salita ng Diyos kailangan niyang maintindihan mabuti kung gaano kahalaga ang pagiging Kristiyano sa panahon natin, na kung pinanganak ka ng 1965 o pataas, lalo na sa time natin ngayon na mayroong pinanganak sa bawat isang minuto o segundo, na ang maikling competition sa isang taon, mayroong 1.5 million na pinanganak sa isang taon. Sa competition ng namamatay, parang mas marami ang pinanganak kaysa mga namamatay. So, every year yun, no? Every days, seconds, minutes, hours, week, month, and year. So, may sabi ng scripture, may dumarating, may lilisan. So, ang pagpalit ng generation po
kapag atin itong pansinin, ay ang tao hindi na umabot po ng 120 years sa daigdig nito. Kaya kung kaibigan ang pag-uusapan na ang tao mabuhay lang sa pagkaibigan o sa pakikipag-ugnayan as relation, kapag nakilad ka na ng 40 above, dapat sa tao wala na po ito. Sapagkat dinidiin na yung scripture, kanina, binasa, at dito pinakita na bilang mga Kristiyano, alin ba talaga ang binigyan ng Diyos ng kalugdan? Kasi po, ang pagtalakay napakalinaw na kapag ikaw na Kristiyano ay hindi na pwedeng ang ating pag-uugali o pagkatao ay nakaangkop pa rin sa pinag-Islam at pag-uugaling mula sa ating mga ninuno pag ikaw na Kristiyano. At dito po ang sabi ni Apostol Mateo sa kanyang sulat. Babalikan natin yung 7:21 ng Mateo. 7:21 Mateo. Hindi ko pa nga din mababasa. Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa dalawang binanggit kanina, yung Gospel of Grace, Gospel of the Kingdom, nilinaw kanina na we are saved by the Gospel of Grace through Jesus Christ. So, ang ipinakita po na in how many thousands of religions today, local, international, not nagsasabing Panginoon, Buddhist, Islam, Christian, Hinduism, Seventh-day Adventist, lahat ng klaseng religion sa buong daigdig ay may mga religion na pinanindigan at kung maaari ang bawat religion ay kilalaning ito ay sa Diyos. Lahat nagde-declare Lord, Lord, o Panginoon, Panginoon. Ang Gospel of Grace ay nakadesign siya sa Lord, Lord. Gospel of Grace. And the thing sa Gospel of the Kingdom, ang recognize ng Diyos noon sa nag-Lord, Lord, o Panginoon, Panginoon, yung gumaganap. Okay? Sapagkat bago dumating ang panahon ng tayo babalik sa likabo, ang sinisikap ng lahat na magkaroon ng eternal life. At binigay ang example na pag namatay ng isang tao, ang kanyang pinsan na unang namatay, hindi na sila pwedeng magkita sapagkat kapwa na sila espiritu. Ibig sabihin, kanya-kanya tayo ngayon pagdulog sa Diyos kung paano tayo makasunod ayon doon sa kalooban ng Diyos na sinasabi ng Scripture. So, yung mga Lord, Lord, ang tinawag niyan, yung Savior. At kapag yung Christian pumawag sa Savior or any religion today, men and women, kailangan silang gumaganap doon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng mag-Lord, Lord lang siya. Panginoon, Panginoon. Pero hindi siya gumaganap sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwede yan. Sapagkat based on the Scripture, ang kinalugdan ng Diyos, yung gumaganap sa kanyang kalooban. Ngayon, in how many religions today, born again or non-Christ or non-sectarian or Trinitarian, ito po ang kadalasang criticize sa ibang mga churches. Kami, mali, sila tama. Ito po ay ating pinalawakan lang po bilang mga nag-aaral din sa salita ng Diyos. Ito po ang paliwanag ni Apostol Mateo in Matthew chapter 7 verse 5. Sapagkat mostly ngayon ang
dinudurog na aral yung time pa ng 15th, 21st century na dumating sa bansang Pilipinas. If we took Roman Catholic, nagdi-disagree ang Roman Catholic na kinikriticize ng mga born-again pastors. So ang mga pari nagre-react din. Ang mga obispo nag-react din. Ang mga cardinal nag-react din. Nakadalasan po na misinterpret ng ibang mga leader ang ibang mga pagtuturo sapagkat bawat isa ay nagsasabing sila ay nagtuturo ng katotohanan. Ngunit sinabi ng Scripture, hindi lahat nagsasabing Panginoon ay papasok sa karen ng langit. If we talk to enter the kingdom of God or this spirit time, which is the kingship time of our Lord Jesus Christ, ibig sabihin, kailangan siyang gumanap na ang gampanan niya, yung mga kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao. Yung kalooban ng Diyos. So itong nangyayari sa time natin. Okay? Matthew 7 verse 5. verse 5. Mm. Ikaw na mapagpaimbabaw, Mm. alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Mm. At kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo sa puwing sa mata ng iyong kapatid. Yan. Bigyan pa natin ng isang scripture sa Matthew chapter 9 verse 15. 9:15. Mm. Ito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Jesus, Mm. mangyayari bagang nagluksa ang mga abay sa kasalan, samantala ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Mm. Datapwa darating ang mga araw na ang kasintahan lalaki ay aalisin sa kanila, Mm. at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Yung pag-aayono, pag pinag-uusapan sapagkat marami nag-aayono bago natin balikan yung scripture. Meron nag-aayono ng 3 days, 4 days, 10 days, 15 days. Yung iba ay in-order ng church na kailangan mag-aayono. Preachers, pastors, sa isang lugar at talagang may area silang pinag-aayonuhan. Now, sa time ni Christ, ang mga apostol ay hindi nag-aayuno. Kaya sinita sila sa mga traditional people na bakit hindi nag-aayuno yung mga apostol. Sabi ng Panginoon, bakit sila mag-aayuno sa ibang scripture na samantala kasama nila yung panauhin. Buhay ang Panginoon ng time na yun. Okay. So sa time natin, if we talk death and resurrection, as a Christian believer, si Christ na buhay na. Hindi na siya patay. Hindi siya nanatili na patay magpagkailanman, kundi buhay siya. Sa magkatuwid, ang pag-aayono natin ngayon, hindi na yan hindi ka kakain. Ang 2 days, 3 days, na mag-fasting ka, na palatandaan ikaw ay nag-aayono, sapagkat ang Panginoon ng buhay ngayon. So, dahil siya ay buhay ngayon, tayo na naglilingkod kay Christ, na buhay sa kasalukuyan, lahat tayong tumatawag, Panginoon, Panginoon. Pero ang binibigay ng Scripture, yung gumaganap sa kanyang kalooban. Kapag sinabi mo at sinabi ko, yung puwing ng iyong mata, alisin mo, ayun palang nagsabi sa iyo, mas marami pa pala ang tahilan ng iyong mata. At sinabi mo, oy, sister, brother, oy, yung church na yan, marami ang mata. Na alisin mo yan, may muta ka sa mata, di ba? Yan pala, mas marami kang muta, dalawang mata mo. Ano ibig sabihin? Most born-again Christians today are criticizing directly the doctrines of Roman Catholic. Kasi po, ang doktrina ng Roman Catholic sa communion, linggo-linggo, maging kasal, yan po ang doktrina. Na ang doktrina ng Scripture, ng Biblia, ito ay ginampanan taon-taon. At bakit taon-taon? Sapagkat may bilang po yan. After Passover, bibilang ka ng 7 weeks. After 7 weeks, bibilang ka ng 7 months. Yan ang cycle sa loob ng isang taon. Tatlong feast of the Lord. Na yung Passover, binubuo po ng birth, death, and resurrection. Ngayon, ang kalooban ng Diyos, yearly. Hindi
ang communion every week. Amen. Yan ang hinahanap ng Diyos. Yung gumaganap sa kanyang kalooban. Ngayon, pagdating naman ngayon sa celebration ng Passover, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 8, pinaalis yung lumang libadura. Sa mga bakery, kabisado nila yan, yung yes, yung pampaumbok. Okay? Na pagdating kay Christ, ang celebration nila, tinapay na walang libadura at ubas. At yan din ang original na ginamit nga ni Moises sa kanilang time na tinapay na walang libadura at ubas din. And pagdating sa time natin, if we talk the will of God, hindi pwedeng kakain ka ng biskwit sapagkat ang biskwit ay dumaan na yan sa pabrika, meron na yan May libadura libadura din. at pinagbabawal yan sapagkat hindi yan ang will ng Diyos na kung anong kakain mo pagdating ng communion o Passover. Pinaalis po ang lumang libadura sapagkat ang gusto ng Diyos, gampanan ng tao ang kanyang kalooban. Yan. Ngayon, pag sinabi mo, ayaw namin sumamba sa Diyos-Diyosan, that is a Roman Catholic doctrine. We are a born-again Christian. But if we talk Passover, kumain kayo ng biscuit, uminom kayo ng hindi dumaan sa original na pag-inom ng ubas, dumaan sa pabrika, ibig sabihin may libadura lahat yun, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pag inalis mo ang tahilan sa mata ng Roman Catholic, ikaw pala born-again Christian, ang dami mong muda sa iyong mata. Amen. Hindi ka pwedeng mag-alis ng kanilang tahilan, ikaw pala ang dami mong tahilan sa iyong mata. Example, our pastors today, Pastor Armando Sabia. Ano ang kanyang standing sa Panginoon? Perfect Passover, perfect New Year, perfect birth of Jesus Christ, perfect Pentecost, perfect Sabbath, perfect first day of the week, perfect feast of Tabernacle. Pag nag-alis siya ng tahilan ng sino mang tao, pag tinignan ngayon ang kanyang sarili, malinis sapagkat hindi nakaayon sa traditions of men. Ganon ang paglinis po. Hindi yung disclaiming ka lang, criticizing ka lang, pero ang sarili ng isang tao, marami pala. Ngayon, ipinagkita ng Scripture na datapwat, ang sabi dito sa binasa ni Pastor Armando kanina, nais ko lang balikan yung Scripture na Matthew, yung binasa mo kayo na Pastor, 7.5. Matthew chapter 7 verse 5. Ganito po na. 4. 7:4. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo. At narito, ang dahilan sa iyong sariling mata. 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mga sariling mata, at kung magkagayon, makikita mong malinaw ang pag-alis mo sa puwing sa mata ng iyong kapatid. Ngayon, tingnan natin itong mga babaw kung sino ito. Sapagkat ang ikaw palang mahilig mangunguri. Yung mahilig mag-correct sa isang tao. Yung tao pa lang yan ay may marami din dahilan at mapagpaimbabaw na tao. Yung mahilig mag-correct. Kaya kailangan pag nag-correct tayo sa ating kapwa, sa churches, i-check mo na yung sarili mo na ang order ng Scripture, walang libadura, pero ang kinain mo may libadura. Halimbawa, may mga grapes ngayon na naka-preserve na, naka-ready na po yan. Nakalagay sa refrigerator. Kung may pera ka, bibili ka na lang. Hindi na siya original na grapes na piniga mo at uminom. Bibili mo. May libadura na po yan. May preservative na. May chemical na yun. Ngayon, alamin natin to kung anong klase yan. Okay, tingnan muna natin ha.
1 Corinthians chapter 5, verse 6. 5 verse 6. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Pag pinag-usapan ko yung joyful song and worship song inside of the church, in any churches today, they are worshiping into the Lord, they are singing and worshiping into the Lord to give worship unto the Lord, honor and glory. Hindi sila pinupuri ni Apostol Pablo sa pagpupuri na yan. Sapagkat kapag ang church ay ang kinakain, may libadura, like nung binanggit ko, hindi sila pinupuri ng mga apostol. So pwede mong isipin, you are traveling in how many hours and how many kilometers from the Philippines to Saudi Arabia or Hong Kong, Singapore, na makipag-join ka sa fellowship. At yung fellowship na yun ay merong libadura, you are indeed wasting time. Not only by physical, also financial, time, and material. So they are wasting time. Ang ginanap ng Diyos, yan gumaganap sa kanyang patuloy mo, verse 6. 6. Aslitin na po tayo. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa magutuwid bagay, si Kristo. So kasama ko doon yung leaven, yung old leaven, yung pagpatay ng kambing, pagwisik ng dugo, pagpatay ng baka, inside of the 7 days celebration sa time ni Moises, kasama yon, mga libadura yun eh. At nung naihay na si Kristo, hindi na kailangan yan. Amen. Therefore, ang pattern originally, yung tinapay na walang libadura at yung ubat na walang libadura, exclusively the body and the blood of Jesus Christ, pinag-uusapan ko dyan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians, na pag kumain sa katawan at dugo ni Kristo, hindi narapat magkasala sila sa katawan at dugo. Dahil ang katawan ni Kristo na crucified sa cross ng Calvary ay huli. Yung dugo na lumabas sa kanyang katawan ay huli. Therefore, in any criminal sa time natin, men and women, meron man siyang perpetual in prison, lifetime, or meron man siyang lethal injection o kailangan patayin na sa sobrang sama ng tao. Pero kapag siya ay balik loob sa Diyos, kaya siyang patatawarin ng Panginoon. Amen. Dahil holy ang kanyang katawan, holy ang kanyang dugo. As a church, sabi ni Paul, alisin niyo ang lumang libadura. Yung 7 days, lumang libadura yun. Sapagkat ang katapangan ng 7 days si Jesus Christ, ang sabi ng Ama, God was raised on the 7th day. Nang katapangan ng 7th day ay Jesus Christ. Ay hindi napatay si Kristo, buhay na ngayon. Kaya pinaalis 100% inside of the church yung living word. Pinaalis talaga. Anong sabi pa? Verse 8. Kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man na masamang akala at ng kasamaan. Pero mo, pista ni Senior San Vicente, banal yun. Tapos mag-pista ka, inuman, sayawan. Ay, ganyan trabaho namin yun eh. Nagtambiron ako, napalad-halad, tapos pista. Kainan, inuman, sige, bispiras, kahulugan, meron pang buling-buling na tinatawag. Itong mga abroad, suporta. Itong may pera, suporta. Andon, kuratsa, patong-patong ang pera. Herman. That is Ano punta yun? a kind of Mga worship pira. Madami. belongs to Sunday na lang. living bread. Pinaalis na po yan. Okay? And to all Christians today, God's warning to us na if you are 40 above,
50, 60, 70, mag-isip na po kayo. Na kayong tagigiyay sa mga sayawan sapagkat tapos na tayo ng binata. Exempted ngayon from 15 years old to 20 down to 29 years old. Pagdating ng 30 years old, kailangan i-baptize ka na para mag-start ka na sa ministry. And that is the time of our Lord Jesus Christ also. That is my time. Hindi ko akalain na nasundan ko yan. No? Ngayon, pinaalis ang lubang libadura para maging isang bagong limba. Anong klaseng yan tinatawag na libadura? Okay? Matthew chapter 16 verse 12. 16:12. Hmm. Nang magkagayoy, kanilang natalastas na sa kanila ay hindi ipinag-utos na sila ay magsipag-ingat ng mga tinapay na anang libadura ng tinapay, Hmm. kundi sa mga araw ng Parasiyo at ng mga Sadusiyo. Ibig sabihin po, Araw. kapag ang pagkain na may libadura, na ang tinapay na walang libadura, kapag pinalitan mo siya ng biskuit, pinalitan mo siya ng crackers, pinalitan mo siya ng anumang klaseng biskuit, mare, o anong klaseng biskuit, mag-isip na kayo, yan po ay may libadura. Ang tinutukoy po, kapag kumain ka na may libadura, kumain ka ng aral mula sa mga eskriba at parasiyo. Aral ang tinutukoy po. Ibig sabihin, pag kumain ka ng may libadura, yan ang aral mo. Against the will of God. Ang pagkain sa mga bagay na hindi laban sa kalooban ng Diyos, yung pagkain, walang libadura. Pag ginawa mo siyang linggo-linggo, ang Passover, may libadura yun. Pag kinain mo ang biscuit, anong klaseng biscuit pagdating ng Passover, may libadura yun. Hindi niya nagawa ang kalooban ng Diyos. At yan ang doktrina ng Escriba at Parasiyo. Ang ugali ng Escriba at Parasiyo, I am not pointing any individual today. Ang ugali po mga mayayabang. Sino mayabang sa atin? Mayabang po. Kaya kami mayabang sa Panginoon. Ha? Mayabang tayo sa Panginoon. Salita ng Diyos. Pagyayabang. Tama yan. Lahat tayo talagang meron tayo ugali talaga yan. Mayabang. Ngunit sabi ni Paul, kung magyayabang ka man lang, pagyabang mo si Kristo. Pero pag kumain ka ng tinapay na may libadura, hindi unleavened bread. Ibig sabihin, aral yon ng mga taong mayayabang. Pag uminom ka ng ubas na hindi original na piga ng ubas, yan po ay aral ng mga mayayabang. Hallelujah. Pero kung kumain ka ng tinapay na walang libadura at uminom ka ng ubas na walang libadura, ikaw ang pinakamayabang sa buong mundo na hindi kinasuklaman ng Diyos. Bakit po? Ang pinagyayabangan mo, ang Diyos na tinataas mo na may likha ng langit at ng lupa, hindi ka nahihiyang ipagyabang mo siya kahit sa kalagayan ng Espiritu. At nahayag siya sa pagkatao ni Kristo na kapag sumunod ka sa buhay ni Kristo, ang buhay ni Kristo mahayag din sa iyo. Amen. And you are in, I am the unleavened bread by the grace of God. After how many years we can enter into the kingdom of God. Kaya pagpasok mo sa kaharian, hindi po literal na may pinto, papasok ka. Sa time natin ngayon, kapag hindi ka panatag sa sarili, balisa ka, hindi mo lamang ang gagawin, parang liliko ka sa kanan, liliko ka sa kaliwa, parang hindi mo tiyak ang direction ng buhay sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang ibig ng Diyos sa time natin, lalo na po sa dispensation of time, sa spirit dispensation, yung Lord of Lord, maraming nagsabi, ngunit ang tinalugan ng Diyos, yung gumaganap sa kanyang pagpasok sa kaharian niyan, okay?
Ngayon, ang time ni Christ ngayon as the King of Kings and the Lord of Lords, ito po ang mangyayari sapagkat yung sinabi ng scripture kanina sa binanggit ni Pastor Armando, ang mga apostol makipagdigma sana, flesh by flesh, blood by blood. Pero sabi ng Panginoon, like yung sinabi ni Peter, balik mo yung kita. Kasi tinagay niya si Marco eh. Ang mabuhay sa tabak ang mamatay. At sa time na yon talagang hindi nakipaglaban ang mga apostol sapagkat alam nila, sabi ng Panginoon, hindi dito ang ating kaharian. Okay? Kasi pagkat ang tinutukoy niya dyan, ng time na yun physically, ang pagpalito niya to save and to redeem. Hindi to kill and to destroy. So, inaral na niya yung grace, yung kingdom. So, pag alis niya, physically, pagbalik niya spiritually, judgment time na po yan. At yung judgment time niya, tinitingnan na niya ngayon kung sino ngayon mga churches na gumaganap sa kalooban ng Ama. Sapagkat, ayon sa Hebrews chapter 12, verse 2, umupo siya sa kanan ng Ama, ibig sabihin, sa right throne of God, binigay na sa kanya yung full authority as King of Kings and Lord of Lords. So ngayon tayo, tumatawag ng Lord of Lords. Anong prayer ng ating Panginoon kung siya nasa lupa? Chapter 6, verse 9. Ano yan? 6 verse 9. Ganito po ang ating nababasa, Mateo. Magsidalangin niya kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa Ibig lupa. sabihin, pag nag-unleaven, nag-communion, ng hindi taon-taon, at kumain ng tinapay, biscuit, anong klaseng biscuit, yung preserve ng mga ubas, hindi niya ginawa ang kalooban ng Diyos at the same time, hindi pa dumating sa kanya ang kaharian ng Diyos. But if there is any churches, men and women, kumain sila ng tinapay na walang libadura at uminom sila ng ubas na walang libadura from the original pattern, which is our Lord Jesus Christ, sa kanila dumating ang kaharian ng Diyos. Amen. Sapagkat hindi mo magagawa yan natin kung walang guide, walang leading ng Holy Spirit sa isang church. Sapagkat ang daigdig na ito, dininay ni Christ, hindi ito ang kaharian ko. Pero ang sabi ng Revelation, ang buong daigdig after His death and resurrection, nasa Panginoon na. Amen. Nandito na ang Diyos. Nandito na sa daigdig na ito at nasa mga taong gumaganap sa kalooban ng Ama. Yan ang katuparan ng prayer ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, manginginig na yan ang buong daigdig. Sapagkat ang buong daigdig after His death and resurrection, ang buong daigdig sa Panginoon na. Actually, sa buong daigdig, we have 92% Christian. Islam kunti lang, Buddhist kunti lang. But we don't care any religious today. The most important that we are holy with God. Yan pinaka-importante. Ngayon kapag holy ang isang tao, kahit anong mga religious, welcome sa Panginoon niya. Kahit Christian ka, kung parabubog ka pa rin, kasingdo ka pa rin, palamura ka pa rin, ugali pa rin, spirit of Pharisee, wala yun. May libadura pa rin. Pero kung Christian ka, gumaganap sa kalooban ng Diyos, kain ka ng walang libadura, eksaktong pizza, eksaktong buwan, eksaktong oras, yan ay dumating na sa Kanya ang kaharian ng Diyos. Kaya malakas ang loob natin sapagkat hindi natin to maituro, maisagawa ang tamang celebration like today, first day of the week, kung walang paghahari ang Diyos sa puso natin. Amen. Sapagkat sa daigdig na ito, sabi ng Panginoon physically sa kanyang time, hindi ito ang kaharian ko. Ngunit kung pagbalik niya, amen, pagbalik niya, kiniklaim na niya ang buong daigdig na sa Panginoon na sabi ng Revelation. Tingnan niya, nung dumating si Gabriel sa daigdig na ito,
Mas, Di ba si Gabriel ay pinaka-general sa Lord Jet, chapter 1. Nung dumating si Gabriel sa daigdig, Lucas chapter 1 verse 26, on the 6th month. So, kung iisipin mo, simpleng analysis lang. Kung wala pa ang Panginoon sa time na yun, dito sa daigdig na ito, hindi makarating si Gabriel sa pagkakarangan siya ng mga demonyo. Pero malinaw ang pagdating ni Gabriel, malinaw din ang pagbalik niya bilang anghel ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon nasa daigdig na. Dahil habang dala ni Gabriel yung mensahe, papasok kay Mary, na habang binubuntis ni Mary, yung sanggol, in 9 months, ang Panginoon nasa daigdig na. Nag-start siya ng ministry sa edad niyang 30 anyos, tinapos niya supposedly 3.5 years. So, after his death and resurrection, yung pag-claim niya that he is the King of Kings and Lord of Lords, that is a maturity of his time as the King of Kings and Lord of Lords. Kaya ang prayer ng Panginoon, ang katuparan, yung mga taong gumaganap sa kalooban ng Diyos. Kaya dalawang dinisayan ni Paul, we have two kinds of gospel, gospel of grace, gospel of the kingdom. Dilinaw natin, Pastor, kanina, yung gospel of grace, salvation and redemption through Jesus Christ. Wala sa mga church yan. Kay Kristo lang ang gospel of grace. Lord, 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 gospel of grace. Pag tinanong ka, ikaw may Christian ko, nagsimba ko ba? Kasi niya na buhay. Pero naniwala ka si Kristo Savior. Amen. That is gospel of grace. Pero bakit hindi nagsisimba? Hindi kasi busy pa din. Minsan na ako nagsisimba. Hindi niya ginagampanan ng kamugan ng Diyos. Sometimes, ang iba nag-claim, hindi kayo sa kingdom, kami sa gospel of grace. Ang gospel of grace, salvation na kay Kristo lang. Pero kapag nag-claim ka lang doon sa gospel of grace, hindi ka gumaganap sa kalooban ng Diyos, there is no salvation at all. And to those people or person, kapag hindi gumaganap sa kalooban ng Diyos, yung Kristo lang yung salvation. So ngayon, pag namatay ko isang tao, dahil sa sobrang hirap, sa sobrang sakripisyo sa buhay, ayan na, nakalagay na sa kabaong, iyak ka ng iyak. Hanggang sa paglibig, iyak ka ng iyak. Kasi nag-impis mo na siya, hindi mo siya makita. Pero hindi ba pinangaralan ng buhay pa? Hindi mo tinuturuan. Ito naman ngayon yan, 1,000 yan, bago ibigay. Ay kung may dinasbasang pampatay sa loob ng isang araw, 5, o di may 5,000 ka, 5,000 times 30 days. Sus, wala pang isang taon, may kutsi na ako. 150,000. That is wrong. Kaya minsan, ang ibang mga punagin, actually, yung mga galing ko sa Diyos, namatay ang kanyang pamilya. Siyang naglalagari ng trabaho, pero maawit siya sa Panginoon. Joyful worship siya sa Diyos. Dahil alam niya, ang anak niya, nung namatay, ang Lord is very positive. Kasi naglingkod ng pamilya sa Diyos. Ang hirap i-practice yan sapagkat hindi tinuro sa atin niya mula nung pinanganak tayo. Salamat sa Diyos na yung pagtawag niya sa atin, pinakinggan natin siya kaagad at tinuro sa atin kung guide. Pagkaman ito dumating sa atin, nakikibasa lang tayo. The problem is, yung nagdala, hindi kinupad yung aral. Nung nagbasa tayo, at nag-grade 1 din naman tayo, marunong tayo sa Tagalog at English at Bisaya, bakit hindi nila tinupad? Dito, sabi, alisin ang lumang libatura para maging isang bagong libatura. Kaya pala naging lasinggo tayo ng unang araw kasi ang lumang libatura, pinakain natin, naging poison sa katawan. Kaya nangyari sa panahon natin, sakit sa diabetes, sakit sa rayuma, sakit sa bituka, sa atay, sakit sa buto, atake sa puso, ang daming sakit ngayon dahil ang pinakain natin ay may libatura. Ngayon, hiningi natin sa Diyos na unti-unti ilalabas yung may libatura. Habang nabubuhay sa daigdig nito, ang kaharian ng Diyos, maramdaman natin na pagganap natin sa kanyang kalooban, kahit matinding init ang nangyayari,
I hope next year mas matindi. At maraming mga may sakit na talagang direct na sa sitwasyon sa super in. Ngunit karamihan ko na talagang mas mainit sa impyerno. Ito ay practice lang sa atin. Ngunit anumang pangalig na dumarating, ang mga anak ng Diyos ay nakakuha sa kapangyarihan ng Diyos na sila ay hindi mamatay sa mga gawa ng salimutan. Hindi sila ay iningatan na pagmamayan ng Diyos tulad ng sinabi ko sa Espiritu sapagkat tayo ay iniibig ng Diyos. Amen. Kaya ang maganap sa kalooban ng Panginoon, yan yung nataang pinagharian ng Diyos. Sa ating pong mga followers, more than 1,000 followers in different pages, patuloy na po kayo, subaybay at chat kayo, tanong kapag libre po ang aming pong servisyo. Una sa Diyos, una sa aming kapwa. Hindi para sa amin, kundi para sa kaluwalhati ng ating Diyos na nita namin at ng lupa, nagpakilala sa pangalan sa Kristo. And yet, happy birthday, firstly, God bless you.